ating mga kasambahay. Dito po tayo ngayon sa Tinig ng Marino. And as usual, kasama pa rin natin dito si Engineer Nelson Ramirez at ang ating panauhin, si Engineer Ben Lorque. Mamaya ay bibigyan natin ng daan yan. But, Engineer, magandang gabi sa inyo. Yes, magandang gabi sa iyo, Ann, at magandang gabi naman sa lahat ng ating mga viewers na hindi ako nakita noong isang linggo kasi nasa probinsya ako. Okay, but this time we have also Engineer Ben Lorque here. Magandang gabi, Engineer Lorque. Likewise, magandang gabi yan. Okay, Engineer, pag-usapan natin, I understand na mayroon kang ginawang rally, ha? Yung grupo ng United Filipino Seafarers ay talagang tinutuon nyo na yung pagsasagawa ng rally. More or less, mga ilan kayo that time? Yeah, we were about more than 1,000 at nagpasalamat talaga ako sa doon sa mga nag-participate, no, sa ating rally dahil for the first time dyan sa lugar na yan ay napakarami natin at maraming sumama na ng mga kapitan, mga chief engineers, mga ordinaryong marino, PMMAers at pati na presidente ng mga mining agencies sumama na rin sa atin. Nakita nyo naman yung isa doon na talagang spoken in England. Okay. Nag-join din. Nag-join din doon. So, you were joined by mining agencies, yung mga may-ari ng mining agencies in the Philippines. At you were joined by kapitan ng mga barko, kapitan ng barko, mga engineers, mga ganyan. Pati yung mga na normally, no, ito yung mga taga-PMMA na hindi naman sumasali sa ating kilos protesta, sumali na rin sila doon at makita mo rin talagang prominent sila doon sa rally na yun. Okay, tatanungin ko si Engineer Lorque. Engineer, yung purpose why you join also the rally? Correct. Okay. Ikaw ay mayroon ka rin may-ari ng isang ordinaryong Ordinaryong marino. Okay, ordinaryong marino. Pero he is an engineer by profession. Okay. Engineer, ano nga ba, para sa kapakanan ng ating mga nanonood ngayong gabi, ano nga ba yung pinaglalaban ninyo? Ang pinaglalaban ng mga marino dyan, na pinaglalaban ng United Filipino Seafarers, itong malasawang pila na ginagawa dyan sa harap ng marina simula alas 10 ng gabi hanggang alas 8 ng umaga. Then, pangalawa, itong huli na ginawa ng marina ay palitan ang Seaman's Book ng tinatawag na Seafarers Record Sheet. Wherein, para sa akin pananaw, ang record sheet is a violation to International Labor Convention 185 dahil Section 3 of that Labor Convention states that the seafarer's identity document should not be bigger than passport. Ngayon, ang seaman's sheet na binibigay nila ay isang pirasong papel. So, bigger than passport size. Ibig sabihin, there's a violation. May violation. Okay. Engineer, bago tayo dumako dito sa pinaka-main discussion natin ng ating topic, doon sa binabanggit ni Engineer Lorque na reason why you states this protest rally ay dahilan sa dalawang bagay. Yung Seaman's Book, dahil nga po sinasabi na ngayon sa kasaysayan ng mga marino sa buong mundo. Sa buong mundo, this is the first time na ang marina wala na silang may issue Seaman's Book, which is very important, vital doon sa mga nag-abroad na mga seafarers natin, mga marino. Instead, ang binibigay nila itong tinatawag na sheet, S-H-E-E-T. Ang ibig sabihin ay record sheet. Record sheet instead of the Seaman's Book. Correct. Okay. Ang rason kung bakit sila hindi makapagbigay ng Seaman's Book ay dahilan sa naubusan daw sila ng Seaman's Book. Okay, naubusan sila ng Seaman's Book. That's why sinasabi natin parang kulang sa foresight ang mga taga-marina dahil hindi nila ito na monitor. Now, doon sa mga inisyong nilang sheet, record sheet lately, ito ba ay tinatanggap every time nasasakay na ang mga seafarers natin sa barko? Yan nga ang problema, kasi hindi pa talaga natin nalaman kung anong mga nangyayari, kung meron bang napauwi o meron bang ng barko na namultahan dahil record sheet ang hawak ng isang marino. Kasi
may mga bansa na katulad ng China, Nigeria, iba pang mga parte dyan sa Africa, and then Myanmar, Indonesia, o kaya dyan sa bandang Middle East din. Kung minsan, sumisilip lang talaga ng kaunting butas. May napag-alaman ako, Ben, na doon sa Dubai, hindi talaga tinanggap, no? Minultahan talaga yung Seaman. yung barko dahil yung isang seaman wala nga seaman's book. Okay, siguro we should gather those information, engineer, para at least mahalagang bagay yan, ha? Na itong ini-issue ninyo may nagkukos ng malaking problema. Siguro sa mga dagdag na impormasyon pwede natin makuha. In the future, pwede natin itong matalakay muli. Now, aside from the Seaman's Book na hindi nila na-i-issue, instead ang ini-issue nila ay record sheet, the issuance of COP. Yan ang sinasabi mo na malasawa. Napakahaba ng pila because hindi ko rin alam kung bakit hindi sila makapag-issue o natatagalan ng pag-issue ng COP. Engineer, pwede bang i-recap mo yan para sa kapakanan ng ating mga kababayan? Yeah, Yung issuance so ng far, COP. Nung mga nakaraang buwan, ang alam natin, ang backlog is something like 7 months yung backlog. Biruin mo ba naman kung 7 months ka naghihintay ng iyong certificate of proficiency, ang mangyayari sa'yo, 7 months ka rin na walang trabaho. Okay, so yan ang naging problema. Okay, Engineer. Engineer Lorque, kaya ikaw mismo ay sumama ka doon sa kilos protesta ng United Filipino Seafarers, joined by manning agencies at iba't ibang mga grupo tulad na binabanggit mo a while ago. Now, what happened to the rally? Ano nangyari sa rally? Doon na tayo. Yan. Yeah. Nung nandoon na kami sa rally, nabulagta kami. Kasi may nakita kami doon na tarpaulin na sinasabing dito sa kabila ay mga winners, sa kabila ay losers. Referring to yung kabila. What is kabila? Ano Nakasulat sa tarpaulin. Nagkasulat doon sa tarpaulin, dalawang side yun na may comparison. May comparison na nandito yung winner, isang marino na naka-uniforme na type A na uniform, no? Na talagang naka-black uniform, may stripes pa na gano'n, na official. Yun ang winner. Tapos doon sa kabila... At saka sa ilalim niya, may dalawang babae pa siya na yakap-yakap. may dalawang babae siya na yakap-yakap. So winner daw yan. Yun ang tinatawag nilang winner. Kasi ang winner daw, gumagawa ng solusyon. Yung loser, yung mga marinong nagkahubad, mga taong nagkahubad doon, yung pinapakita nila, may dalawang lalaki na naghalikan. At yun daw ang loser, kasi pagkatapos daw maghalikan doon, sa ibaba, nagrarally na. Okay. Now, Biruin mo ba namang insultong malaki yan sa mga marinong Pilipino? So ano na hindi naman nangyayari yan. Okay. So parang sinasabi doon, kung hindi ako nagkakamali, tinawag kayo ng mga bakla, yung mga nagsagawa doon sa kilos protesta, mga bakla at naghahanap ng problema. Yun ang sinasabi mo. Samantalang, ang mga sinasabi nilang winners ay mga magagandang babae at dala-dalawa pa ang nandoon. Now, how do you react to this? How do you react to this na parang sabing, mayroon ako narinig na ito ang cheap black propaganda, very cheap, ang kanilang propaganda na isinasagawa laban doon sa mga pagtugon ng mga lehitimong karaingan ng ating mga marino. When we come back, yan po ay ang ating pag-uusapan. Nagbabalik tayo dito sa Tinig ng Marino. A while ago, Engineer Nelson and Engineer Lorque, may sinasabi ako, what was your reaction noon? Parang nakaka-insulto. Eto kayo, naghahayag ng inyong mga karaingan dahil legitimate, very valid yung inyong mga karaingan laban sa Marina. And yet, hindi kayo hinarap, hindi kayo binigyan ng pagkakataon na makausap man lang o harapin. Let's start from Engineer Lorque. Ang akin konklusyon doon sa ginawa nila sa paglagay na ang winner ay gumagawa ng solusyon at dalawa pang babae ay mali. Alam kung bakit? Ang ginawa ng Marina ng problema sa mga marino ay hindi solusyon. Kundi problema. Pagpatay ng propesyon ng marino at problema ng ating bansa kung mawalaan tayo ng mga marino.
So sa kabilang panig, doon sa sinasabi nila na loser, na kami na mga nag-rally ay tinatawag nila na loser at nakahubad, hindi rin ako maniwala doon na nakahubad kami dahil hindi naman ganun ang mga suot namin nung nag-rally kami. Baka doon sa Tondo ang nakita nila na yon. Ngunit, in fairness, being a Filipino, regardless kung saan ka man nakatira, we should not give insult Okay. to others. Okay, engineer. Ito, dirty. Yun ang Dirty tricks. may isip ko, palagi nilang pinagmamayabang, maski sina administrator din mismo sinasabi, lahat naman nagsasabi, everybody in the maritime industry, in the seafaring industry, are proud of the Filipino seafarers that we are a world-class seafarer. World-class ba yung pinapakita nilang ganong klaseng tarpaulin? And then, sinasabi na, Marina is supposed to be the protector. The government agency that protects Protect and promote. the Filipino seafarers. Yung bang papakita ng tarpaulin ng gano'n, hindi ko talaga maintindihan kung anong klaseng katangahan ng isang tao para sa isang tao para gumawa sa ganong klaseng ng ganong klaseng propaganda. Okay. So dito tayo sa punto na nagsagawa kayo ng kilos-protesta at hindi kayo hinarap at eto na napakalihitimo ng inyong mga karaingan. What do you intend to do next? Kasi mukhang, kung ako yung nasa Marina, of course, haharapin ko kayo. Ha? I will explain to you, nandoon na kayo, yung mga money agency, nandoon na, sabihin man natin na mayroon bang ibang venue na pwedeng pagdausan ng mga ganong klase mga problema. Pero kung ako, haharapin ko kayo, I will face you at sasabihin ko sa inyo, this is the problem. Kaya hindi tayo makapag-issue ng Simmons book because of the following reason. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. This is the reason why yung issuance ng COP hindi namin maibigay sa inyo because of the following reasons. 1, 2, 3, 4, 5. If I am the administrator. Yeah. Ganon din ang mga nangyayari, no? Kasi hindi lang naman kami isang beses nag-rally dyan sa Marina at hindi rin isang beses kami nag-rally sa PRC. Pero normally sa PRC, kapag nag-rally kami, nandyan kaagad yung chairperson mismo ng PRC. Magmula noon kay Commissioner Pobre, magmula noon sa kapanahunan ni Rosero, Chairman Rosero, at kay Chairperson Antonieta Ebe, hinaharap kayo. kami at nagkakaroon ng negotiation panel, no? Nagkakaroon ng negotiation panel. Pero dyan sa Marina, kahit ni isang, halimbawa, wala doon si Administrator Mejia at alam naman niya na may rally kami sa Petsang yun, no? Dapat meron na nagpadala siya ng isang tao o nag-appoint siya ng isang tao, point person, para makapag-negotiate doon. But hindi nila ginawa yan. Hindi nila ginawa. 2 beses na kami nag-rally under the administration of Administrator Mejia na walang humarap sa amin. Okay, naggawa ba kayo ng aksyon, Engineer Nelson and of course Engineer Lorca, ng ibang paraan na, okay, I want to set the meeting with you and can we discuss this together with the money agencies and of course ang mga kapitan ng barko? Mayroon bang in-exert kayong effort tungkol yan? Meron. Mayroon kayo? Meron. And then what was the reaction of the administrator? So he is silent on that. That's why if the basis of that question is public service, is public trust, looks like that the services they are giving to the Filipino seafarers could no longer be trusted. Because being a public servant, you should be transparent. And what he did now is, there was no transparency at all. And they are hiding from the, under the skirts of legal niceties. Then pangalawa, gumawa sila ng mga advisory na mali-mali naman. Instead na sabihin nila na Professional Regulation Commission, ang definition nila doon na pinirmahan ni Administrator Mejia is Philippine Regulation Commission, which is wrong. Now, eto na. Yung sinasabi kasi ni Chief Engineer Lorque, no? Yung rally, yun ang outcome ng aming dialogue. Hindi naman kami nag-rally, basta nag-rally kaagad. Nagkaroon kami ng dialogue. Sinasabi namin na ito ang problema. Ano bang yung solusyon? So nagbigay siya ng solusyon na wala namang kakwenta-kwenta. Na wala, ito gagawin ko, yan gagawin ko. Na hindi naman niya ginagawa.
Like, tapos sinasabi niya na constant dialogue with the stakeholders of the industry. Sabi niya, it is ongoing, including this one. Including this one. Yun lang ang kauna-unahang dialogue dahil napuwersa siya, dahil alam niya na magrarally na ang kami at kasama ng mga manning agency. Ngunit, nung nandoon siya, wala naman siya binigay sa amin na konkreto talaga. Okay. Napakadali kasi sabihin, na ito gagawin ko. Ito sasagutin ko yan. Pagbutihin ko yan. Pagbutihin pa paano? Okay, now, nandun na tayo, Engineer Lason and Engineer Lorcan. Nandun na tayo, nag-rally kayo because gusto nyong mabigyan ng solusyon itong problemang ito. Vital, very vital itong problemang ito. Very vital itong Seaman's Book and issuance ng COP para sa mga marino. Now, dahil doon sa hindi niya pagharap at hindi pag-recognize, I don't know if it's proper to use the word recognize sa inyo, anong steps ang susunod na gagawin ninyo tungkol dito sa usapin na binabanggit natin? Actually, nakausap ko na ang aming abogado, no? Yung sa Palo Veles Bundayan Bulilan Law Firm, malaking firm din ito, no? Hindi rin malaki, pero hindi rin maliit, no? Medium, masasabi natin law firm because we have battery of lawyers at nakausap ko na nagpe-prepare na kami, naghahanda na kami, nasampahan na lang namin ng kaso. Kasi hindi na makukuha sa rally, hindi nakuha sa pakiusapan, hindi nakukuha sa rally. So sampahan na lang ng kaso. Okay. Sampahan na lang namin ng kaso. Okay, kay Presidente Aquino, wala ba kayong panawagan dyan na itong problema na nangyayari ngayon sa Marina ay hindi biro at maapektuhan nito ang ating mga marino? Mayroon ba kayong ganong kalatas sa Pangulo? Actually, nabanggit nila sa newspaper na kumampi pa ang Malacanang kay Dr. Max Mia. Dahil wala naman daw nagreklamo pa ng mga seaman o wala pa namang bansa nagreklamo tungkol sa ginawa nilang mga So, bagay-bagay. doon sa puntong yan, would you like to say something on that? Yeah, Sige. maghintay ka pa. Sinasabi ninyo na, okay, hindi nga ito, may violation nga kayo. May violation nga dito sa pag-issuance ng Seaman's Book kasi kailangan ganito yung sukat, kailangan ganito lang yung nakalagay. Okay, tama din yung sinabi nila. Mayroon bang complainant? Mayroon bang nagre-reklamo? Can you present those complainants? So, sa ngayon, wala pa. Hindi. Pero sa nabanggit sa mo mga na- marino, marami ng mga marino nagrereklamo, maraming mga marino nagrereklamo doon sa COP, maraming marino na nagrereklamo doon sa ini-issue nila na Record sheet. Seafarers Identification and Record Sheet. Pero Maraming Engineer, nagrereklamo dyan. ang sinasabi, kumampi yung Malacanang kay Mejia dahil wala naman daw nagrereklamo. Mayroon Yeah, ba, you made mention a while ago na somewhere in Dubai? Tama ba yun? Yeah. Meron nang minultahan yung barko, no? At not only that, kasi sinasabi ni La Sierda, na wala pa daw basis na para talaga pababain sa pwesto si Administrator Mejia kasi may ginagawa pa naman daw na mga reforms. Ano nga reforms? Bawat reforms, bawat aksyon na ginagawa ng Marina ay lalong bumabagsak tayo. At ngayon, nakita na talaga natin sa EMSA report, talagang ano. Ang nabanggit po na wala pa nagreklamo dahil walang port state control na tumawag pa daw sa kanya. Okay, pero Pero maghintay pa ba tayo ng tawagan sa Okay. bago magreklamo? that's a very good question. Okay, sandali lamang. We'll pause for a break at magbabalik pa rin po ang Tinig ng Marino. Muli tayong nagbabalik sa ating programang Tinig ng Marino. Okay, Engineer, balikan ko kanina yung aking tinatanong na, mayroon kang binabanggit na magsasampa kayo ng kaso. Kailangan ba yung magsama-sama yung mga marino para at least iipunin mo para makapag-file ng case? Yeah, for and on behalf of the United Filipino Seafarers, no? For my members, I have 44,500 members. In behalf of them, I will
file that complaint. Okay, so ikaw na mangunguna. Ako na mismo manguna. Okay. Ngayon, since na walang naibigay na solusyon ng Marina sa problema ng mga marino sa usapin ng Siemens Book at itong issuance ng COP, kaya sinabi sigurong, winner ba? Sinong winner dito? Yan nga, yung nagtataka ako, sino ba yung sinasabi nilang winner dito? O kaya, kasi sinasabi nga, lahat ng marino ay apektado dito. Lahat ng marino na pupunta sa opisina ng marina, loser na kaagad talaga. para sinasabi, sige, tayo gumagawa ng solusyon, so we are the winners. Parang gano'n ang pagkaintindi ko dito. Kayo na nag-stage ng rally, you are creating problem. That's why, hindi kayo winner. Parang gano'n. Sige. But we have to remember that we are on board on one vessel, Imbi Republic of the Philippines. So once this Republic of the Philippines vessel will sink, all of us will sink together. Yun nga ang And who will pinagtataka be the ko. loser? And who will be the winner at that? Yun ang pinagtataka ko. Sino yung winner na sinasabi nila Sila? Ang winner? Paano naman ang winner? At saka solusyon? Wala naman silang solusyon ang binigay. Ang binigay nila sa amin ay problema. Hindi naman kami ang nagbigay ng problema. So how can you say that you are the one making the solutions and now we are the one giving the problems? We do not create the problems. The problems is created by Marina. And it is us who are suffering. Okay. So loser kami talaga dahil we suffer. Okay, Engineer, I will give you a chance to call the attention of the President. Once again, kung sinasabi nyo na, ito, hindi kami nabigyan ng solusyon ng Marina sa usapin ng Siemens Book, which is very important. Okay, sa usapin ng issuance ng COP, anong ibig nyong sabihin kay Pangulong Aquino? Humihingi po ako ng sana dinggin naman ni Presidente Simeon Benigno Aquino III ang aming mga kahilingan dahil po apektado dito ang ekonomiya ng Pilipinas. Filipino seafarers are remitting $4.8 billion per year. And could you imagine if 80,000 of them will be jobless? Mahahalo yan sa mahigit na milyon na jobless sa buong Pilipinas. At tingnan nyo, ang gaganda ng mga katayuan nila ngayon, malaki ang pinapadala nilang pera. Yung mga anak nila na nag-aaral, hindi makapagpatuloy sa pag-aaral at babalikan dito sa Pilipinas kasama sa mga jobless. Nako, sa palagay ko, there will be more chaos. Dadami naman yung mga jobless. Of course, dadami yung mga magnanakaw. Okay. So, I hope hindi na humantong sa ganun sa engineer kasi masaklap talaga yon, mga kasambahay kapag wala ka ng hanap buhay. Uminto na sa pagpasok sa eskwela yung mga anak mo dahil wala ka nang may supply sa kanila, hindi ka na makasakay. Talaga naman, mag-create yan ng malaking problema. Now, sa part naman ng Engineer Lorque, ano yung dapat ninyong sabihin sa ating Pangulo dahil parang wala na kayong pagkakataon, wala na kayong pag-asa, wala nang hope. Inaasahan kayo dito sa tanggapan ng Marina and maybe you direct this problem to the President now. Go. Para sa Presidente ng ating bansa, President Benigno Aquino III, sapat na ang binanggit ni Engineer Nelson Ramirez. Ang madagdag ko lang dyan, sa lahat na nagbabalak magkandidato by 2016, kahit anong posisyon, pakisilip naman ang problema ng mga seaman natin dahil hindi lang seaman ang magsakripisyo kung mangyari ang katotohanan, kundi lahat ng mga Pilipino ay maapektuhan nito dahil ang remittance ng Pilipino seafarers sa ating bansa more or less $5 billion taon-taon. Kung mawala yan, kahit ang mga farmers ay apektado. Okay, sandali lang. Bago kayo tuluyang kung pakawalan. Naalala ko, mayroon tayong representative na kumakatawan ng mga seafarers and the Congress. Ano bang reaksyon niya tungkol doon? I'm referring to Congresswoman Aglipay. Ang Congresswoman Aglipay, yes, may batas siyang ginawa. May batas na ginagawa yung Magna Carta for Filipino seafarers. Ang problema, naunang gumawa o nakapasa ang batas na ginawa ni Congressman Solito Manalo ng angkla
ng angkla at yung batas na yun, sa halip na, well, a month ago, no? They were drum beating. Now, this is the law. That if this law will be signed, this bill will be signed into law, this will hard erase all the threat of the European Union to ban Filipino seafarers or to erase the withdrawal of the recognition of certificates. Oh, anong nangyari? Ngayon, nagpalabas ng IMSA na ito yung report So, ibig niya, sabihin, negative. Ibig sabihin, Negative. baliwala din yung batas na inakda niya. Lalong Okay. nakabigay na problema. Okay. Now, Just like what I have been saying, that if this bill will be signed into law and implemented immediately, now it will create more problems than solutions. pero teka muna, engineer, parang hindi yata nagkakasundo. Di ba? Mayroon tayong kinatawan na marino sa Kongreso. Dalawa yan. Pero mukhang hindi yata nagda-jibe o kaya hindi magkasundo yung kanilang mga panukalang batas. I think there's a problem. Yeah, yung panukalang batas ni Congresswoman Naglipay, yun talaga napakabuting batas. Kasi Magna Carta for Filipino Seafarers, yan talaga magbibigay ng proteksyon. Okay, pero mayroon pang ibang bersyon. It will jive with the Maritime Labor Convention. Okay, pero no? mayroon ibang bersyon na mismong ang nasa likod nito ay marino ba ito? Hindi naman, abogado rin. I see. Single Maritime Administration ng nauna. Although ang Magna Carta for Seafarers, noon pa yan na ginawa nilang bill yan. Ngunit hindi na prioritize. Ang in-prioritize nila, yung Single Maritime Administration. Kaya nauna, ang Single Maritime Administration magiging batas. Okay. Alam mo, napakarami tayong mga kababayang Pilipino na nanonood sa atin sa pamamagitan ng streaming. Actually, mayroon ako mga tinanggap na mga balita sa kanila at tayo, kahit na nasa ibang bansa sila, engineer, sa pamamagitan ng live streaming. Napapanood nila tayo. Kaya kami nagpapasalamat, mga kasambahay, doon sa mga marino na kahit nasa ibang parte ng mundo, nandoon sila sa loob ng kanilang kabina, tama ba yun? Ay nakakapanood sila ng ating programa sa pamamagitan ng streaming. Salamat po at manatili lamang kayong nanonood dahil may mga issue naman po kami na tinatalakay na para sa inyo. Engineer, medyo malungkot tayo ngayon. Bukod niya na, nilalagay din namin sa website ng United Filipino Seafarers lahat ng mga programa natin dito. So, i-click lang nila yun. Kahit na yung programa natin 2 years ago, mapapanood pa nila. Yan. Lahat ng mga programa dito sa UNTV. And thank you for that, Engineer. Salamat. Salamat sa Diyos, Engineer Nelson, dahil mayroon ka rin namang magazine and then pinupromote mo rin kami. At sana po, magkatulungan tayo dito sa puntong ito because hindi na dahilan sa gusto natin matulungan individually, kundi sa kapakanan ito ng ating bansa. Your message? Go ahead, please. Well, patuloy nating dakidikin itong programang ito sapagkat dito ninyo malalaman ang update sa nangyayari sa mga marino sa ating bansa. Thank you so much, Engineer Nelson. And finally, Engineer Lorque, you're sad but I hope this is not the last time na makakasama namin kayo because, you know, itong si Engineer Lorque, mukhang sa tingin ko, nalulungkot ng gusto dahil dito sa usapin ng Seaman's Book at na itong tungkol dito sa issues ng ako sa mga kapwa kong marino at saka sa pamilya ng mga marino na panahon na ngayon na magtulungan tayo at sugpuin ang mga bagay-bagay na hindi karapat-dapat na mangyari sa ating mga marinong Pilipino. Okay. Ano ang tawag natin sa kanila, Engineer? They are the makabagong bayani. Bagong bayani. Yan, makabagong bayani. Maraming salamat sa inyo, Engineer Nelson, and of course, Engineer Lorque. Standby po kayo. When we come back, pag-usapan naman natin, yung ating mga kababayan, left and right, yung kanilang ginagawang mga bakasyon. Pero teka muna, ligtas ba kayo sa inyong paglalakbay? Ang ating pag-usapan is about road safety.